Kailan nagsimulang magtanim ng trigo at barley ang tao? Welcome back sa channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Alam ba ninyo na bago pa magkaroon ng pandesal, cereal, pasta at beer, may mga sinaunang tao nang nagtatanim ng trigo at barley? Pero kailan nga ba nagsimulang magtanim ang tao ng mga halamang ito? At bakit biglang naisip ng ating mga ninuno na, alam mo, huwag na tayong laging mangaso. Magtanim na lang tayo. Tara, alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Bonifacio Lumapat, R1C. Salamat sa suggestion mo. Para maintindihan natin kung kailan nagsimula ang pagtatanim ng trigo at barley, kailangan muna nating bumalik ng napakalayo sa nakaraan. Mga mahigit 10,000 taon na ang nakalipas, panahon iyon na tinatawag nating Neolithic period o New Stone Age. Noong panahong iyon, karamihan sa mga tao ay hunter-gatherers. Ibig sabihin, umaasa sila sa pangangaso ng hayop, pangingisda, at pangunguha ng mga ligaw na halaman, prutas, buto, at iba pang makakain. Wala pang supermarket, grocery delivery, o tindahan na pwedeng puntahan kapag nagutom ka ng 12:00 ng gabi. Kung may pagkain, kakain. Kung walang pagkain, kailangan nilang maghanap. Pero habang lumilipas ang panahon, may napansin ang ilang sinaunang tao tungkol sa mga halamang kinakain nila. Kapag nahulog ang mga buto ng isang halaman sa lupa at nagkataong tama ang kondisyon ng lupa, tubig at panahon, tumutubo ang mga iyon at nagiging bagong halaman. Parang may sariling tutorial ang kalikasan. At dito, nagsimulang magkaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng tao. Isa sa mga pinakamahalagang halamang naging bahagi ng prosesong ito ay ang mga ligaw na uri ng trigo, kasama ang einkorn at emmer wheat, pati na rin ang wild barley. Batay sa archaeological evidence, nagsimula ang maagang cultivation ng mga halamang ito sa Fertile Crescent, isang malawak na rehiyon sa Southwest Asia na kinabibilangan ng mga bahagi ng kasalukuyang Iraq, Syria, Turkey, Israel, Palestine, Jordan at mga karatig na lugar. At hindi ito simpleng overnight discovery. Hindi naman isang umaga ay nagising ang isang sinaunang farmer at sinabi, "Class, today we will plant wheat." Bandang 10,000 to 9,000 BCE, nagsimulang kontrolin at alagaan ng ilang komunidad ang mga ligaw na cereal tulad ng trigo at barley. Sa paglipas ng maraming henerasyon, natutunan nilang maghasik ng mga buto, alagaan ng mga tumutubong halaman, at anihin ang mga butil. Pero may isang napaka-interesting na detalye rito. Ang mga unang halamang ginagamit ng tao ay hindi eksaktong katulad ng wheat na nakikita natin ngayon sa grocery store. Ang wild wheat ay may katangiang tinatawag na seed dispersal. Kapag hinog na ang butil, mas madali itong nahihiwalay at nahuhulog sa lupa. Para sa halaman maganda yon dahil nakakatulong itong kumalat ang mga buto. Pero para sa tao, medyo hassle. Isipin ninyo, nag-aani ka, tapos habang kinokolekta mo ang mga butil, kusang nalalaglag ang iba. Eventually, unti-unting nagbago ang halaman. At dito natin makikita kung gaano kalaki ang epekto ng simpleng pagtatanim. Dahil kapag natutunan ng mga tao na mag-produce ng pagkain sa isang lugar, hindi na nila kailangang palaging lumipat-lipat para maghanap ng makakain. Nagsimulang magkaroon ng permanent
o semi-permanent settlements. Kapag may settlement, mas maraming tao ang maaaring manirahan sa isang lugar. Kapag mas maraming tao, kailangan ng mas maraming pagkain. Kaya mas lumawak ang pagsasaka. Pero paano naman ang barley? Ang barley ay isa rin sa mga pinakaunang cereal crops na na-domesticate ng tao. May archaeological evidence na nagpapakitang ginagamit at nililinang ito sa Fertile Crescent ng halos kaparehong panahon ng early wheat cultivation at napaka-versatile ng barley. Ginagamit ito bilang pagkain ng tao, animal feed at kalaunan ay naging mahalagang sangkap din sa paggawa ng beer. Yes, class, beer. Pero huwag nating isipin na iyon agad ang pangunahing dahilan kung bakit nagtanim ang sinaunang tao ng barley. Mas nauna at mas malawak ang paggamit nito bilang pagkain at iba pang agricultural resource. May benefits ang agriculture tulad ng mas stable na food supply at mas malalaking komunidad. Pero may challenges din gaya ng hard labor, diseases, tagtuyot, at crop failure. So, class, ang pagsasaka ay parang group project. Kapag pumalya ang isang bahagi, apektado ang buong grupo. At dito, naging mahalaga ang trigo at barley. Bahagi sila ng agricultural revolution na nagbago sa lifestyle ng tao. Mula sa pangunguha ng pagkain, natutong magtanim ang tao at bumuo ng permanenteng pamayanan. Sa madaling salita, class, ang mga tao ay nagsimulang magtanim at mag-domesticate ng trigo at barley sa Fertile Crescent noong humigit kumulang 10,000 to 9,000 BCE bilang bahagi ng unti-unting pag-usbong ng agriculture. Hindi ito isang biglaang invention, kundi isang napakahabang proseso ng pagmamasid, pagtatanim, pagpili ng pinakamagagandang halaman, at paulit-ulit na pag-eeksperimento ng ating mga ninuno. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan, sa buhay, parang trigo lang. Kapag marunong kang magtanim ngayon, may aanihin ka rin balang araw. Pero kung tinapay ang ani mo, Professor approved na yan!